paano mag-fill out ng E4 form, umpisa na natin. Ito yung kailangan natin na form pag mag-update tayo ng personal information natin sa record ng SSS. So, dito umpisa natin ngayon sa taas. So, ilagay mo lang SSS number mo. Tapos, ito iwan mong blanco kung di mo alam. Ito date of birth. Itong TIN number. Yung TIN number naman is nanggagaling yan sa BIR. Kung wala ka pang TIN ID, pwede mo asigasuhin yon sa BIR branch. Tapos, pwede ka rin mag-request na lang ng TIN number kung hindi available yung ID. Kung nakalimutan mo, pwede mong tawagan yung BIR para ma-request yung or matrace yung TIN number mo. Tapos, tuloy na natin. Yung full name mo, address, tapos telephone number kung may landline kayo sa bahay. Tapos, ito isa sa importante. Kung nawala na yung SIM card mo na ginagamit na nakaregistered dito sa SSS, dito mo ilalagay yung updated mobile number mo. Ganun din dito, isa rin to sa importante, yung email address na ginagamit mo ngayon. Kung nawala na yung luma mo, dito mo i-update yan. Next naman tayo, change of membership type. Kung isas dito yung current membership ng SSS mo, tapos ang plano mo is magiging self-employed ka na o kaya non-working spouse, so ito yung gagawin natin. Lagyan mo ng check yung box na nasa kaliwa ng change of membership type, then i-check mo yung current na membership mo. Kunyari, OFW. So, lalagyan natin ng box yung nasa OFW. Then, lagyan mo rin ng, kunyari, magiging self-employed ka. Lagyan mo ng box yun, then, i-fill out mo na to. Kung anong business, kung kailan nag-umpisa, at saka magkano yung kinikita buwan-buwan ng business mo. Next. Kung ang plano mo naman is mula sa OFW, tapos magiging housewife ka na lang, baga. So, ito naman yung checkan natin. To non-working spouse. Tapos, ang ilalagay natin dito is yung SSS number nung nagtatrabaho mong asawa. Magkano yung kinikita nung nagtatrabahong asawa. Tapos, ang pipirma dito is yung nagtatrabahong asawa. Next naman is yung correction of name. So, andito yung iba't ibang parte ng pangalan natin. Tapos, dito natin ilalagay kung ano yung existing na pangalan natin na yan. Tapos, ano yung ipapalit natin? Ano yung dapat? Okay? So, kunwari, ang papalitan natin is correction of name. Lagyan mo muna ng check yung correction of name. And then, lagyan mo ng check yung box kung alin yung aayusin mo. Kunwari, ang may problema is yung first name. So, lalagyan natin ng box yung nasa first name. Tapos, isusulat mo dito kung ano ba yung problema. Ano yung existing. Tapos, dito naman, sa 2, ilalagay na natin kung ano yung dapat. Kung sa sex naman, so, kung may mali, ilagay mo ng check. Ilagay mo yung existing na nandun sa SSS record mo. Tapos, ilalagay mo na dito kung ano yung nararapat. Next naman is change of civil status. So, kung may nagbago man sa civil status mo, so, lagyan mo lang ng check, then ilagay mo kung ano yung ngayon. Tingin ko ilalagay mo dito is kung magpapalit ka rin ng pangalan. So, mula dun sa, lalo na pag married to single. Okay, next na tayo. Ito yung marami nagkakaroon ng problema kasi nawawala yung SIM card na de-deactivate o kaya nagpapalit ng email address. So, di ba dito nilagay na natin yung bagong mobile number natin or yung updated mobile number and yung updated email address. Dito naman is lalagyan mo ng check kung ano yung i-update mo dyan para ma-notify or mabasa ng SSS agent na ina-update mo din yung contact number mo. So, lagyan mo muna ng check yung updating of contact information. Then, lagyan mo ng check yung email address kung yun yung kailangan mong i-update. Tapos, pati rin yung mobile number kung kailangan mo rin siyang i-update. Next naman is yung disbursement account natin. Kung gusto mong i-update yan, lagyan mo ng check yung updating of bank information. Then, ilalagay mo naman dito sa ilalim, siguro lalagyan mo siya ng 3 check para doon lahat pumasok ng loan, benefits mo, at saka yung PESA fund. So, una dito is kung anong bank name. Kunwari, BPI. So, sulat mo dyan, BPI, anong branch? Saan mo inopen yung account? Tapos, ang huli naman dito is account number. Kung gusto mong lahat pare-pareho, ilagay mo yan ng 3 beses, tapos lagyan mo ng check lahat to. Ito, yung benefits, loans, and PESA fund.
Etong temporary, hindi ko alam kung kailan nangyayari yan. Lalampasan ko na. Okay, next naman is updating of dependents or beneficiary. So, ilagay mo lang kung sino yung mga ilalagay mo dyan. So, ilagay mo yung full name, anong relationship mo dun sa member, tapos date of birth. So, okay, iyan yung mga kailangan ilagay. Tapos, dito naman is lalagyan mo ng check kung idadagdag mo ba or i-delete mo yung beneficiary na sinulat mo dito. So, yun na yung E4 form. Punta naman tayo sa mga requirements. Okay, so dito sa reminder, sinasabi lang dito na kailangan natin mag-provide ng original or certified true copy kung magsasubmit tayo ng birth certificate, marriage contract or marriage certificate, and death certificate. Okay, ito naman yung mga requirements depende din sa klase nung papalitan natin na information. So, change of membership type. Kung to self-employed, wala nang required na documents. Pero mag-submit ka na lang din magdala ka lang din ng valid ID in case na mag-request siya ng document for verification. Tapos, kung to non-working spouse, so kailangan natin fill upan yung E4 form. Okay? Tapos, naka-check dun sa change of membership type, yung to non-working spouse, pati yung pirma nung nagtatrabahong asawa. Tapos, eto na. Dito sa correction of name or correction of date of birth. Kung isa dyan yung may kailangan i-update, ito yung mga requirements natin. Birth certificate or passport. Mas maganda, yung dalawa na yan, yung dalin mo. Self-experience, yun yung ginawa ko. Yan yung hinanap din sa akin. Tapos, in the absence of birth certificate, okay, kung walang birth certificate o kaya passport, kung wala kang pareho niyan, okay, kailangan mo mag-provide ng certificate ng non-availability ng birth records na nanggaling sa city or munisipyo mo. Okay, or galing sa PSA. Tapos, B, magdala ng dalawang valid ID. Tapos, yung at least isa doon is may kasamang date of birth. Okay? So, ito yung mga yan. Ito yung mga valid ID na pwede natin isubmit para ma-update yung information natin na nilagay sa E4 form. Actually, yung sinabi niya dito na dalawa is alin man dyan, maghalo. Pwedeng isa dito, isa dito. Pwedeng dalawa dito, o kaya dalawa dito sa documents dito. Pero dapat, doon sa isa sa mga documents na ipapasa mo sa kanila is may nakasulat na date of birth doon. Okay, talo na tayo sa pinakailalim na lang sa correction of sex. So, pwede tayo mag-provide ng kahit alinman sa mga sumusunod. Whichever is applicable. Kung sino talaga yung magtutugma. Kunwari, ang nasa record ng SSS mo is female, pero lalaki ka. Pero dito sa birth certificate mo is lalaki, pwede natin isubmit na lang yung birth certificate. So, kung alin man yung tutugma sa dapat na record ng SSS mo. Okay, kung passport yung tama, ito yung dali natin, ipakita natin dyan sa SSS agent. Para ma-download nyo nga pala yung E4 form, pwede kayong mag-open ng Google Chrome, tapos search nyo E4 form SSS, siya na kagad yung lilitaw. Basta may makita kayong PDF and sss.gov.ph, yan. Tap nyo na rin yung member data change request and i-download nyo na yung file. Itong part na to, ewan ko lang kung finill out ko. Pero since kasama siya sa PDF file na mada-download nyo, lagyan nyo na lang din. So, lagyan nyo yung SSS number nyo, tapos printed name, tapos yung pirma mo, then petsa ngayong araw. Tapos, ito, pwede nyo ilagay yung mga family members nyo kung may kasama kayo, or iwan mong blanco. Ito naman is SSS agent na yung bahala mag-fill out. Ito naman yung iba pa. So, kayo nang bahalang umintindi. So, ayan yung mga requirements. Basically, umikot lang din naman sa passport, birth certificate, at iba pang valid ID. National ID, pwede.